Good morning mga mi! Nasubukan nyo na ba ang ganitong luto sa salmon belly? Kung hindi pa, tara, samahan nyo ko. Una, magpainit tayo ng mantika, tapos magprito tayo ng tokwa. Yung tokwa nga pala, yung nabibili sa palengke. Yung isang piraso niya, hinati ko lang yun sa 9 pieces. Yan, pero depende yan sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong size ng inyong tokwa. So, after nyo nyan maprito, pag golden brown na, medyo haluhuluin nyo lang ng konti, and then, strainer nyo na siya. Pagka natanggal nyo na siya sa mantika, iset aside muna. After nyo ma-set aside, sa same pan, tinanggal ko lang yung mantika, tapos naggisa ako ng bawang, tapos sinunod ko dyan ang sibuyas. Ang ingredients pala nito, makikita nyo sa description box. Ilalagay ko na lang siya. And then, gisa lang natin yung ating sibuyas at bawang for 1 minute sa medium heat. After mong igisa yan, naghiwa rin ako dito ng carrots. Isang pirasong carrots lang na maliit, hiniwa ko into strips. Yan, igisa mo rin siya for 1 minute. So, habang ginigisa ko to, itong salmon belly, yan, hiniwa ko na yan sa gitna, tapos minarinate ko siya sa kalamansi. Sa 1 kilong salmon belly, minarinate ko yan sa 4 na kalamansi. So, ito na, habang sinosotay natin tong ating carrots, sibuyas at bawang, ilagay na natin yung ating salmon belly. Tapos yan, haluin lang natin siya ng konti. Dahan-dahan lang po sa paghalo para hindi madurog ang ating salmon belly. Yan. Kapag nahalo na yan, lagyan natin yan ng 4 tablespoon na toyo. Sunod natin ng isang paketeng oyster sauce, yung medium size lang. Pagkatapos, lagyan natin ng 1 cup of water. So, haluin lang natin to ng konti. Pagkatapos, dahan-dahan po ang paghahalo ha, para hindi madurog ang ating salmon belly. Yan, haluin lang yan. Tapos, takpan nyo yan. Pakuluan siya ng 5 minutes sa medium heat. So, after 5 minutes, kapag napakuluan nyo na siya, pwede kayong mag-add ng mushroom. Optional lang to mga miha. Kung wala kayong mushroom, okay lang. Or kung meron kayo ng button mushroom na nabibili sa can, pwede nyo rin gamitin yun. Tapos, maglagay tayo ng 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng sugar para mabalance yung sweetness niya. And then, naglagay din ako ng MSG. Optional lang. Pwedeng seasoning mix kung anong gusto nyo. And then, halo-halo lang tayo ng konti. Remember, dahan-dahan sa paghahalo ha, para hindi madurog yung ating belly. Yan, haluin lang natin siya para kumalat yung ating mga sauce. Tsaka yung sugar and salt na dinlagay natin. And then, pakuluan lang din natin siya ulit ng 5 minutes. After 5 minutes, nagiwa ako ng bell pepper into strips. Tapos, nilagyan ko rin siya ng dahon ng bawang. Optional lang yan. Tapos, dinagdagan ko rin siya ng celery. Kasi meron naman ako ng mga gulay-gulay na yan. So, nilagay ko na rin siya. Pampadagdag yan ng lasa, mga mi. Yan, halu-haluin lang natin siya ng konti. Ulit, dahan-dahan. Yan. Tapos, pakuluan nyo lang yan ng 3 minutes. So, after 3 minutes, lagyan natin siya ng cornstarch. 1 teaspoon ng cornstarch, dissolve nyo sa 3 tablespoon ng water para maging malapot yung kanyang sauce. So, after na yan, pwede nyo na yan tikman para malaman nyo kung tama ba yung alat, yung tamis. So, depende yan sa inyo. So, since ako kulang sa tamis, dinagdagan ko pa ng konting sugar. Tapos, nag-add din ako ng 2 tablespoon ng patis. Pandagdag yan ng flavor.
Tapos, inad ko na yung aking fried tofu. Lutuin nyo lang yan for another 1 minute para ma-absorb ng tofu yung sauce ng ating salmon belly. Then, after nyan, okay na yan. Pwede nyo na pang ulam yan. So, sana magustuhan nyo yung recipe natin for today. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe na kayo sa aking channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. Thank you for watching!